Hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Yes, for today's video is paano nga ba natin mapapanatili na malago ang ating sari-sari store. Okay, magbibigay po tayo ng tips para mapanatili po na malago ang ating sari-sari store. Okay, tips number 1 is unang-una po yung presyo. Okay, kaya po tayo dinadayo ng ating mga customer dahil yung presyo natin is hindi masyadong mataas. Okay? At hindi rin naman masyadong mababa para hindi rin tayo malugi. Okay? Dapat sakto lang po ang ating presyo. So, kailangan nating bantayan po yan. Okay? So, ayan, lalo na po kung marami po tayong mga kakompetensya, di ba? Lalo na dito po sa aming sari-sari store is malapit po sa grocery. Medyo malapit po tayo sa grocery diyan. No, so talagang tinitingnan po nila yung presyo. Talagang hindi po yun maiiwasan ng ating mga customer, lalo na kung magkatabi lang naman. So, hindi po talaga maiiwasan na maikumpara yung presyo natin sa presyo ng grocery. Okay? So, kailangan hindi masyadong mataas, no, yung presyo natin. So, sa akin, dito po sa sari-sari store namin, is yung presyo ko po is hindi po masyadong mataas. Sakto lang, no? Halos yung mga fast-moving items ko po dito is 15% lang po yung patong ko. So, naikukumpara po talaga ng mga customer ko. So, sinasabi nila sa akin na sakto lang naman yung presyo ko dito is, at saka yung presyo ko po dito sa grocery is halos parehas lang kami. Kaya, yung mga customer ko is napapanatili ko na bumili dito sa aming sari-sari store. Okay? So, yun po talaga, yung hindi masyadong mataas yung presyo natin. Pagpipresyo ko po na yun, kaya 15% lang din po yung patong ko kasi hindi na rin naman po ako namamasahe. Kaya okay na okay sa akin yung 15%. Hindi na ako namamasahe kasi po ahente po yung nagbibigay sa akin ng mga items. So free delivery po yung mga items ko. Okay, so kaya hindi po hassle sa akin na mamasahe pa ng pagkalayo-layo. So wala pong ganun. Kaya sakto na po ko sa 15%. So, yung pangalawang tips para mapanatili po natin na malago yung ating sari-sari store is dapat po laging available yung items, no? Yung mga paninda. Kasi, syempre, para po mapanatili natin na malago yung ating sari-sari store is isa sa inaalagaan natin is yung mga customer natin, no? Okay, kung lahat ng paninda na hinahanap ng customer is available dito sa ating sari-sari store, hindi na sila lilipat sa iba. Okay? Kasi yun naman yung goal din po natin dito sa ating sari-sari store na kailangan maibenta ang mga items. Okay? Para hindi po natutulog yung puhunan. Gumagana po. Okay? So, ayun. Laging available yung mga items. Pangatlo is, dapat po laging kompleto yung paninda. Okay? Kasi yung mga customer po natin is, hindi lang po isa or dalawa yung mga binibili nila. No? So, mas maganda po na kompleto yung mga paninda natin para lahat ng bibilhin nila is mabibili na nila dito sa sari-sari store natin. Okay? Hindi na sila lilipat sa iba pang tindahan. Yung pangapat po is dapat hindi masungit yung nagtitinda. 'Di ba? Kasi kung masungit po tayo, kung napagbuntungan natin ng galit yung ating customer, no? Tatatak na yung sa isip nila. Hindi na po sila uulit na bumili dito sa sari-sari store natin. Kasi ang isipin na nila ay, ang sungit na nagtitinda diyan. Huwag na tayong bumili diyan, 'di ba? Kaya mas maganda po talaga na hindi po tayo magiging masungit or magalit sa mga customer natin. Okay? Para babalik pa rin sila at mapanatili natin sila na customer. Lalo na kung marami po tayong mga kakompetensya, no? So, kailangan habaan po natin yung ating pasensya. So, yung panglima po na tips para mapanatili po nating mapalago yung ating sari-sari store is pag-limit sa pagpapautang. No? Kailangan natin magkaroon ng limit sa pagpapautang. Kailangan hindi po unlimited at kailangan hindi po one to sawa. Okay? Lalo na kung nagsisimula pa lang tayo, syempre kailangan natin limitahan yan ang pagpapautang at lalo na yung pangpuhunan natin, maliit na budget pa lang naman yung panimulang puhunan natin, so kailangan po talaga na limitahan ang pagpapautang. No? Paano na kung one to sawa yung pagpapautang natin, unlimited, no? Ano pa yung ibibili natin sa mga panindang naubos na? Okay, lalo na kung wala pa tayong pang-backup na puhunan, di ba? Saan tayo kukuha, no, ng mga pambili pa ng items kung ipapautang natin lahat ng paninda natin. Okay, so kailangan limitahan po natin. Okay, pwede naman po tayo magpautang pero kailangan limit. So, kailangan hindi po one to sawa. Okay, kailangan nating kontrolin yung pagpapautang. Okay, so ayan, yun po yung 5 tips
na para mapanatiling malago yung ating sari-sari store. Okay? Unang-una is kailangan hindi po masyadong mataas yung presyo natin, no? Yung pangalawa, kailangan available po lahat ng mga paninda. Pangatlo, kailangan kompleto po yung mga paninda natin, lahat available. Yung pang-apat po, kailangan hindi po masungit yung nagtitinda. Panglima, limitahan ang pagpapautang. Kailangan hindi po unlimited. Okay, so yun po yung 5 tips na ibabahagi ko po sa inyo, okay, para mapanatiling malago yung ating sari-sari store. So, ayan, kung nakatulong po ang video na ito, I hope i-click nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video. So, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.